Kita nyo naman yung itsura niya. Kasi kanina ang pinocus natin yung target, di ba? Ngayon, ang i-focus natin is yung mismong unit, di ba? By the way, mga ka-airsoft, no, yung nilo-load natin dito is good for, na CO2, is good for 18 shots. In-upgrade na natin kasi itong unit, no? Dati, is good for 8 or 9 shots lang. Kaya lang ngayon, dahil in-upgrade na, 18 shots na to. 18 rounds na yung isang cartridge. Pinatipid natin to. Ganito yung itsura niya, mga airsoft, ha. Ganun kalupit po siya yung ginawa sa target natin. Napakalupit talaga. Jose Marie, Madam Jose Marie Danios, ito na po yung unit mo, ito na yung request mo. By the way, mga ka-airsoft, dun sa mga nagtatanong, yung BBs, pwedeng i-recycle. Nare-recycle po yun. Pwedeng i-recycle yung rubber bullets. Up to 20 times nare-recycle. Okay? Kaya hindi rin kayo magwo-worry. Pero kung sakasakali yung recycle na rubber bullets, i-check nyo muna kung okay pa, kung bilog na bilog pa. Pag bengkong na, wag na. Pero based on my experience, nasisira lang naman siya kung direct mong ipuputok sa pader, sa mga matitigas na bagay, no? Pero hindi naman yun ang purpose niya. Hindi mo naman dun i-direct ipuputok, kaya sigurado tatagal yung rubber bullet. So, okay, maraming salamat po sa iyo, Madam Jose Marie Danios. Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, no? Gerald Vasquez of Ugbo, Tondo, Manila. Pasok ka nga sa loob, tignan mo kung rinig yung ulan. Baka malabo na yung audio ko eh. Check mo using your cellphone, no? So ito yung unit niya, this is the 1911 Kimber. The modern 1911 Kimber with the muzzle, with the rail. Kung mapapansin mo, yung grip, napakaganda, naka-optic front, optic rear. Okay? Maganda tong unit na to, masarap, matikas, mayabang, malakas, pwede nang sabihin. Okay? Dumating sa Pilipinas to, nag-arrive sa Pilipinas to, hindi siya naka-fix barrel. Okay? Kumakalog-kalog ang barrel nito. Pero ngayon, itong unit na to, naka-fix outer barrel na. Hindi na siya kumakalog. Kung mapapansin nyo, hindi na siya umiingay. Di ba? Kasi naka-fix outer barrel na to. Tapos, isa pa sa specs na meron to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber. Pero, hindi siya naka-enhance into a big bore nozzle. Okay? Kasi, dun pa lang sa bore niya is malakas na siya. Pag in-enhance pa natin, sino yun? Si Jingoy ba yan? Pag in-enhance pa natin, masyado na siyang lalakas. Ha? Magulo? Magulo? Okay, we have to cut this slide, mga airsoft. Papasok lang tayo sa shop. We will continue the live. Sige, cut mo, cut. Okay, good day mga airsoft. Good day mga kabigman. Mga airsoft, continuation po, no? Kasi kanina nasa labas tayo ng shop. It is because yung mga papaputukin natin kasi na yan, mga matitindi, mga launcher, mga, yan nga, nanlital. Nakita nyo naman kanina yung live ng nanlital, no? Umulan po, maingay. Ayaw ko naman ng gano'n kasi hindi ko ma-deliver yung maliwanag ba na information sa inyo. Okay? Dito po tayo, tuloy po natin, no? Continuation po, unit natin ka-airsoft Gerald Vasquez of Ugbo, Tondo, Manila. Okay? This is the Kimber 1911. Makikita nyo, medyo may pagka-modern hindi medyo, talagang modern yung style niya, no?
Makikita nyo yan, nakatatak yung Kimber. Okay? Tapos makikita nyo, iba na rin yung grip. Extended magazine. May muzzle. Optic front, optic rear, may rail. Lahat kompleto. Modern type of a 1911 to. Alam nyo naman, pag si Kimber ang bumanat sa mundo ng baril, talagang lalo na sa 1911, dyan rin sila nakilala, no? Maraming maker ng 1911, merong Colt, merong Kimber, etc., etc., no? Kaya, napaka-the best nitong unit na to, sigurado naman talaga mag-e-enjoy yung bossing natin dito, okay? Gerald Vasquez, ito na po yung unit mo. May sounds ako? Ito na po yung unit mo. Demo and test fire natin. Number 1, release the magazine, then kasa natin, ilock manually, isprayan natin ng silicone oil yung mismong nozzle. After ma-sprayan ng nozzle, yung slide stopper. O yun, okay? Then kunin natin yung magazine, press the valve, then spray. Okay? Dito sa ibabaw, then sa ilalim spray. Okay, lalagyan natin ngayon ng reloader. Lagyan natin ngayon ng bala, pero ang ilalagay natin dito na green gas is 12 kg only, okay? Hindi po sila hindi po sila compatible with 14 kg and CO2. So 12 kg lang po. Ayan. Lagyan muna natin ng bala. Using a reloader, maximum rounds is 30 rounds, pero ang allowed lang is between 20 to 25 rounds para po yung spring hindi masira kahit pa paano may allowance. Okay? Lagyan natin ng bala mga ka-airsoft using our 12 kg. Upside down, then press down. Oops. 1, 2. Nakita niyo yung kanina, yung senaryo kanina, di ba? Habang nilalagyan ko, sumisingaw siya. Pag ganun ang senaryo, wag niyo siyang itutuloy. Kasi sayang lang, sayang lang yung gas na nilalagay nyo, baka hindi pumapasok, okay? Alam nyo naman ang gas, hindi naman libre, binibili ang gas, no? Pasok! Malakas, kasa, ready to fire. Ambidextrous safe, meron, kabilaan, kaliwat kanan, meron. Meron ding beaver tail, you need to press this with your palm para mag-fire. Ready na po tayo mga ka-airsoft, firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, yung unit, sisiguraduhin walang lamang bala at dapat syempre wala ring lamang hangin pag itatabi na. Kasi mapepersa ang mga valve, mapepersa ang mga o-ring pag loaded siya ng hangin. Okay, pasingawin. Okay. Ready for packing and ready for lalamove para sa ating ka-airsoft, Gerald Vasquez, Ugbo, Tondo, Manila. Last but not the least, and for our main event, unit ng ating ka-airsoft, Willie Clyde of San Diego, California. This is a M4A1 carbine with the attachment of a grenade launcher M203. Okay? Hindi ordinaryong rifle to. No? Pangmatindihan to. AEG siya, pero ang nagpa-power dito sa mga grenade launcher natin is a gas. Okay, para pumutok to. Ngayon, pagpasensyahan nyo na ako, hindi ko na, kanina kasi nandun tayo sa labas. Wala na bang ulan? Wala na. Nanggulo lang, no? Sayang, ganda ng setup natin kanina, no? So, sige, lalagyan natin to ng bala, ha? Ang mailalagay na bala rito, bawat butas nito is
I think 5 or 7 BBs. No? Pero papalagyan natin kay Lucas. Bawat butas papalagyan natin para ipa-fire natin ito mamaya sa labas ng granite launcher. Okay? Habang nilalagyan ni Lucas, i-demo ko muna. Look, palagyan to. Oh, so ito yung unit. Napakalupit, napakaganda, napakabigat. Pinalagyan pa ng ating kay Airsoft ng 3-in-1 na long telescopic scope. Merong day mode, merong night mode, at meron ba laser? Ayun. May laser. Ayan, no? Diba? May day mode, may night mode, may laser. Ayan, dito. Dito ino-open, dito ino-on. Ayan. Ayun, no? Ayun, no? Meron siya day mode, meron night mode. Ngayon, itong unit na to is powered by AEG kasi ito eh. Ito, powered by a battery. Yan ha, battery. One full charge of this battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Okay? Kaya ang daming laman, di ba? Ayan, pasok na, buhusan natin ha. Ayan. Binuhusan mo, pag napuno na, isasara mo. Tapos may gulong gear sa ilalim, kinakamot. Meron 2 types of pagkamot. Merong full winding, may standard winding. Pag sinabing full winding, kakamutin mo hanggang dulo. Ibig sabihin, yung buong 300 rounds, ipuputok niya. Okay? Ipipila niya na. Pero, merong standard winding, kung mangilang-ilang firing lang naman ang gagawin mo, yun ang select mo. Para hindi lahat ng 300 rounds, ipuputok niya. Sa paraan na yon, mas makakatipid ka kasi makokontrol mo. Okay? Ngayon, ito yung battery. Ang battery life poly na isasama ko. Unit pala to ng ating ka-airsoft, no? Will Clyde, no? Si Sir Will Clyde ay isang... Mga airsoft, si Sir Will Clyde ay isang foreigner. So, bibisita siya rito sa Pilipinas. Gusto niya ng something na mapaglalaroan habang dito siya. Habang nandito siya. Isa siyang US Navy, no? US Navy from San Diego, California, living in West Virginia, USA. Okay, no? So, bubuksan natin to. Syempre, itong part na to. Ito, adjustable to. Ayan. Okay? Then, okay. Pwede mong buksan dahil dito natin ilalagay yung battery dito sa part na to. Ilo-load natin. Okay, pag na-load mo na, ipa-plug mo na itong dalawa. Okay? Plug muna natin mga airsoft. Look, tigilima lang ha. Huwag mong ganun punuin ha. O, napuno mo na? O, sige, punuin mo na. Daming laman yan. Okay, yan. Na-plug na natin. Isasara rin natin mga airsoft ha. Ito, ayan. Okay, ayan. Ngayon, single fire, siyempre, rapid fire. Sarap, di ba? Ngayon, ito yung magazine niya. Okay? Lo-load na natin. Pasok natin. Yan. Ganyan lang itsura niyan. Putsang bigat mga airsoft, no? Ang bigat niya, talagang solid na solid siya. Ay nako, kung mahahawakan nyo lang siya, nako po, ang bigat niya, no? Habang niloloadan ni Lucas yung launcher, doon natin kasi ipa-fire sa labas to eh. Kasi hindi pwedeng dito dahil magkakalat dito at saka maraming mababasag, no? Yung launcher kasi niya, akin na isang lalagyan. Ito. Yung launcher niya, ganitong itsura mga airsoft. Ayan, ayan, hindi malalaglag yung bala. Bawat butas lalagyan mo ng BBs. Itong ano na to, itong butas na to, hindi malalaglag yung bala diyan. Okay? Tapos gas operated ang isang launcher. Dito mo lalagyan. Ayan, okay? So ngayon lagyan natin siya ng gas. Konti lang ha. 1, 2 seconds lang. Pwede na yon kasi
The more na marami, the more na malakas, syempre. Okay? Ngayon, okay na yung isa? Ayan. Ito nalagyan na rin ni Lucas. Okay? O, ito isa. Okay na. Tingin na lang. Kasi kailangan balanse lahat. Kung hindi mo lalagyan yung isa, diyan sisingaw. Yan. Tulad nga sabi ko sa inyo mga Airsoft, yan, kailangan lahat balanse, kailangan lahat meron. Okay? Ngayon, ito yung grenade launcher. Yan yung ibinabala rito sa dito. Okay? Paano ilalagay? Ito, may pe-press ka rito, may pipindutin ka rito. Tataas mo yan. Ito, ilo-load mo to. Lock and loaded. Firing. Pagpa-firingin natin si Lucas sa labas. Okay? Ito, lagay natin single fire. Ay, ilagay natin sa safe. Oh, Lucas. Kaya lang, sandali. Dalawang camera na naman. No? Pause. Hindi mo pwede ma-pause yan. Live yan eh. Hindi ito. Yung record here. Oo nga, no? Sige, kasi manggugulo eh, no? Yung ipuputok na lang natin sa labas, yung launcher. No? Tapos, pasok na lang tayo rito para dun sa, okay, no? Pagpasensyahan nyo na mga karsa pa, ito kasi mga unit na to, medyo may effort sila kasi, sila eh, how do you call this? Mga high-powered, kaya medyo ma-effort, no? Kaya medyo yung pagla-live natin medyo dali post ko to, post no? Post. Okay, inaantay lang po natin si Lucas regarding dun sa grenade launcher na kanyang ipuputok Pagpasensyahan nyo na po mga Airsoft, no? Hindi kasi talaga pwedeng iputok yon sa loob ng shop, no? Inaantay na natin. Okay, so nasan yung isang launcher? Yung bala. No? So ito, ito. Yan, kita nyo malakas kasi to in terms of, kumbaga sabog, ito yung launcher niya, no? Yan yung ipuputok ni Lucas. So, hahanap lang ako ng pwede ng barilin kasi para kahit papano mapigilan, no? Pero, paalis mo nga muna kay Nasaan na ba si Jeric? Balik dilig na? Ha? Ay, naman din. Ang kulit ni Jingle. Siya lang ang ganyan. Taob mo na lang siya. Taob mo na lang. Wala na. Ayan eh. Ayan. Taob mo na lang. Yan, no? Okay, so, ang pagong, mga ka-airsoft, no? Pag makulit, itinataob. Ayan. Itinataob namin kasi bilang parusa. Hawakan mo muna. Ayun, Pakita ko lang sa inyo si Jingoy, Yun si Jingoy. Ayun, si Jingoy. Ayun. Kita nyo. Yan. Nakataob siya, no? Itinaob siya kasi matigas ang ulo niya. Oras kasi ng pagkain nila, yung kasama niya kumakain, ginugulo niya, no? So, yan ang pinakaparusa sa kanya. Okay? So, ngayon, Lucas, paano to? Saan mo ipa-fire yan? Sige, sa taas na lang pag Ay! Dali. Kuha tayo ng Wala ba pwedeng ka? Wala, no? Nahihirapan tayo sa Ay, ito para ma-block na lang. Ito makapal to. For sure hindi magkakalat. Ito, look Okay, firing mo doon Yung grenade launcher, doon ka. Magpakita ka sa camera. Huwag ka nang lumayo kasi pag lumayo ka pa, delikado. Ayan, okay. Sige, fire mo, fire. Sige. Yun. Ayan, nakita nyo mga airsoft, no? So, load-loadan natin. Sige, buksan mo. Pakita mo sa camera. Ayan, pakita mo, okay. Bubuksan natin. Pupunin.
Okay, tapos ilo-load yung panibago. Okay, then, okay. Fire again. Fire the hole. Okay, ayan, nakita nyo na. Okay, pasok mo na yan. Sige, mamaya na. Doon na sa shop. Okay? Hindi lang kasi talaga pwedeng i-fire yon doon sa loob ng shop. It is because delikado mga ka-airsoft, no? Marami pong mababasag. Okay? Yan, ngayon, papasok na ulit tayo sa shop. Yan. Medyo ma-effort lang tong unit na to, itong live na to. Kasi, nandito tayo sa lugar ng marami mababasag. Pero pag kayo nang gumagamit, hindi siya ma-effort. Bagkus masarap siyang gamitin. Kasi nga, napakaganda niya. Okay? Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan. So, itong unit na to, gumagamit siya ng grenade launcher shell. Actually, malakas, no? Nilagyan ko siya ng 2 seconds lang na gas. Pero pag kayo, pwede nyo lagyan up to 5 seconds para mas malakas siya, no? So, ito yung mga shell. Ayan, ha? Ito. Buksan natin. Ayan. Ito yung shell. Ayan. Bali ito, may kasama siyang shell na 2 piraso. Eh di gumagana to, di ba? Itong launcher. Pwede rin yung rifle. Ayan. Sa rifle naman, single fire. Rapid fire. Single fire, rapid fire. Napakasarap, napakaganda ng unit na ni-request sa atin ng ating bossing na si Sir Willie Clyde of San Diego, California. Okay? Every time matatapos maglaro, always remove the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lalagay natin sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then put it back to safe. Yan. Yan yung ano, kailangan i-re-rest natin yung unit natin. Huwag po kayo magpapabaya sa pagre-rest kasi para hindi naman sayang yung upgrade na ginawa natin. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.